Ayan, so good morning po mga ka-farm. So muli, welcome to my channel, Ka-Farm TV. At welcome po dito sa amin pong mass production area dito po sa Malasiki, Pangasinan. At ngayon, kasama po natin si Kuya Danny, ang farm trustee po dito sa area po ni Boss Jean at ni Boss Gilbert. At syempre, with Tatay Hinaro Paed. So i-update ko lang po kayo mga ka-farm, ito po yung spray namin ng third day. Spray namin ng third day kung saan ito po sa kasalukuyan ay 29 days. So kagabi po umulan ng malakas. Kaya malakas, no? Malakas yung ulan, mahaba, matagal. So tapos bigla pong uminit. So bigyan ko lang po kayo ng konting info sa mga panahon po na katulad nito, na yung atin pong mga bulaklak ay inulan ng 28 and 29 days. Pero sa gabi po siya umulan, tapos umulan po ng init. Sa araw po ay uminit. So i-observe nyo po yung mga bulaklak natin. Tingnan nyo po ano po yung magiging observation ninyo. So sa ngayon, dahil po tayo po ay nakagamit ng maayos na fungicide, maayos po yung ating naging combination, kita po natin na marami po ang nahulog na ibang mga yung mga nauna po na bumukas na bulaklak. So ito rin po ay indikasyon na medyo makakaramdam po ng konti na lagnat yung atin pong bulaklak. Pero sabi ko nga po kay Kuya Danny, yung pong mga nahuhulog na yan po yung mga mahihinang bulaklak o yung mahina na ang resistensya na butil. So dahil po siya ay 28 going to 29 nung umulan, considered po siya as full bloom. Pero dahil nga po nakagamit tayo ng dalawang uri po ng systemic na fungicide, yun po ay si Goldasim at saka yun pong si Azoxystrobin, yun pong atin pong ginagamit ang Superstar. So kaya ko pong i-garantiya sa inyo na kahit po umulan ng full bloom ay meron pong malaking laban yun pong atin pong bulaklak. So sana lang wag po siyang magsigay o yun pong hindi siya lalaki, sapagkat alam naman po natin na during full bloom at inulan po ng malakas na may kasamang hangin yung atin pong mga full bloom na bulaklak, isa po ito sa nagiging dahilan po ng pagsisigay. So pangalawa lang po yung kulang tayo sa pollinators. So sa ngayon, may pollinators konti lang kuya, no? May pollinators konti lang. May pollinators dito pero konti lang po mga ka-farm. Pero sabi ko nga, kahit ko konti yan, hindi na po muna natin sila aabalahin. So hanggat wala pong corn size or hanggat wala pong munggo size, yung pinakamaliit po na butil dito po sa ating area, hindi po muna natin ito gagalawin. Sa kasalukuyan na wala naman po tayong kalaban po na insekto. Wala pong hoppers. May nakita ka bang talakitik kuya? Wala talakitik, ano? Wala. Ayan po. Ito po. Dati, ang daming talakitik dito. Ayan, oh. Pero Ayan. ngayon wala. Dati ba dito problema nila ang insekto? Oo, Lahat. daming insekto dito talaga. Talakitik, uod. Naglalagkit yung dahon. So, makikita mo yung mga dahon, basang-basa. naglalagkit. Oo. Ayan. So, anong masasabi mo dun sa ginawa natin na activity dito? Doon sa mga ginamit natin na gamot, anong masasabi mo? Yung masasabi ko dito, talagang okay. Garantisado. Garantisado. Oo, garantisado. Compare doon sa mga nauna. Oo. Okay. So, ang problema na lang natin dito ay kurikong. Korikong, yun lang. ang So, naging problema natin dito. anong mga pangyayari dito tungkol sa kurikong? Kasi yung unang mga nag-i-spray dito, ang problema talaga nila dito yung kurikong. Hindi nila alam kung saan nanggagaling yung kurikong na yun. At hindi rin nila alam kung paano papatayin. Oo, yun. Okay. So yun. So yun po yung isa sa challenge sa atin, kaya tumigil na rin. Oo. Tumigil na rin. So Parang tumigil na rin. yung nakaraan yata dito, milyon yung nalugi ng isang kontraktor. Milyon milyon yung nalugi ng isang kontraktor nang dahil sa kurikong. Okay. So ayan po mga ka-farm. So ito po ay sinasabi natin ng mas maaga para magkaroon po tayo ng comparison. Napakahalaga po kasi nung history of spraying na kapag po ako'y pumapasok sa isang area, sa katulad po nitong area na to na area of failure, inaalam ko po yung history of spraying. At yun nga po, katulad po na sinabi ni Kuya Danny, ito po ay baluarte ng hoppers, ito po ay baluarte ng kurikong. So yun pong unang kalaban natin, na-dominate na po natin yung hoppers. So talagang zero hoppers po tayo mga ka-farm, dahil nga po yung history dito tungkol sa hoppers ay matindi at nakapaligid pa po sa atin ang mga palayan. So ayan, si Kuya Danny na po ang makakapagpatunay sa inyo na wala po tayong hoppers ngayon mga ka-farm. Wala po, Kuya Danny, di ba? Oo, wala. Ayan, so ito po ay dahil gumamit tayo sa pabaon natin ng isang malamig po na insecticide pero mahusay sa pagkontrol ng hoppers. Yan po ay ang Pexalon. So single shot po tayo dito ng Pexalon mga ka-farm. So ayun,
Sa kasalukuyan po, siya po ay 29 days. Ayan, no? Meron na po siyang nabubuong mga butil. So sabi ko nga po, makakaramdam ng bahagya na lagnat yung ating bulaklak. At kusa pong bibitaw dyan yung mga mahihinang butil. Pero nang dahil nga po doon ginamit natin na dalawang klase ng fungicide, ang Superstar at yung pong Goldasim, sa tamang timpla ng Ka-Farm TV, patutunayan ko po sa inyo na after 3 to 5 days ay meron po tayong magiging develop na mga butil. At syempre, nang dahil din po doon sa ating foliar, yun pong biostimulant foliar, ang Wokosim. So, Kuya Danny, kaway muna sa mga natin, sa mga viewers natin. Ayan, so paki-subscribe nyo po Ka-Farm TV sa YouTube at mapapanood nyo po kasama ko si Kuya Danny, ano? At ito, ngayon, ito po yung day, ito po yung aming day 3 ng spray. So, ang nahuli po ng ulan sa amin ay day 3 at saka yung day 4. Yung day 1 at saka day 2, medyo okay na po sila kasi almost mungo size na po yung dalawang magkasunod na batch na yon. Ang nahuli po ng ulan sa amin ng full bloom ay ang day 3 at saka yun pong day 4. Nasa kasalukuyan po ay 28 and 29 days. So, antayin po natin. So, sa tingin ko naman po dito, dahil po tiwala ako sa ginamit ko po na fungicide at foliar, kakayanin po na makatagal pa po ng ilang araw para po sa kanila pong development. At syempre tayo po ay naka-prevention gamit po ang ating maayos po na mga kombinasyon. So hanggang dyan lang po muna. Ayan po si Kuya Danny, maraming salamat. So shoutout po sa lahat po ng mga solid na mga ka-farm. Wala po akong itatago sa inyo. Lahat po na magiging development dito sa atin pong area, dito po sa Malasiki, Pangasinan. At ito po, kung hinihingi ng pagkakataon, ay meron pong nagme-message sa atin na gumawa po tayo ng Harvest Festival kung tayo po ay pagpapalain dito mga ka-farm. So mula dito sa Malasiki, Pangasinan, sa farm ni Boss Gilbert at ni Tatay Hinaro at syempre with Doc Jean, syempre kay Kuya Danny at sa lahat po ng mga katulong ko na sprayman dito sa grupo nila Matmat, ang tropang Malasiki. Yan, maraming salamat po sa inyo. Happy farming, God bless po. I love you all. Please subscribe Ka-Farm TV at suportahan nyo po ang advokasya ng inyong nag-iisang ka-farm. Naniniwala po ako na ang solusyon ay naandito. Ang solusyon ay nasa atin pong mga kamay. Tayo lang po'y magtulungan at maging bukas sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Dahil ako po'y naniniwala, bagamat tayo po ay hindi isang eksperto, bagamat tayo po ay hindi isang perpekto, pagdating sa mangga, ang inyo pong ka-farm ay hindi na po bagito. Muli, happy farming, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. I love you all. I love you all.